Amen. So again, good morning po sa ating mga giliw na taga-subaybay at salamat din po sa mga kapatiran, kaibigan at mga taga-subaybay po natin na marahil po ay nasa ibang bansa. Naway pagpalain po tayo ng ating pong maging pag-aaral ngayon. So again, uulitin ko po ang ating teksto. Psalm chapter 61 verses 1 to 3. Okay, ang sabi po ng verse number 1, Hear my cry, O God, attend my prayer. From the end of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Gusto ko po itong verse number 2, mga kapatid, sapagkat dito po tayo sa sentro ngayon, and I can say na ito pong talatang ito ay napakahalagang paalala ng Diyos sa akin at marahil sa bawat isa ngayon. Ang sabi po ng verse number 3, For thou hast been a shelter for me, and a strong tower from the enemy. Tinataya po mga kapatid na ang sulat na ito ni David ay kanyang naisulat sa kalagayan na siya po ay nasa difficult time. Ang ibig sabihin po, meron pong unpleasant and unfavorable na sitwasyon na kanya pong pinagdadaanan. Marami po ang nagsasabi na ang panulat na ito ni David ay sa kalagayan, remember the rebellion of Absalom, mga kapatid, na talagang hindi po biro ito. Ang record po niyan ay naisulat sa Book of Samuel. Okay? Doon sa punto na parang ito pong si Absalom sa kanyang rebellion, kinuha po niya yung puso ng mga tao at talagang siya po'y nag-attempt na yung pong to take the throne from his father. Yun yung pagkainaral nyo naman, bahagi po ng consequence ng naging masasabi po nating kasalanan at problema po ni David. That is actually my view patungkol sa bagay na yan. Okay? So kaya masasabi natin na naobliga po si David na siya po'y lumayo, na siya po ay talagang umalis, ano po, at yun po yung pinaka masasabi nating moment that he felt lonely, naramdaman po niya yung talagang parang siya po'y nag-iisa, rejected, at sobrang overwhelmed, mga kapatid. Yun po ang po pwedeng magpaliwanag sa sinabi po ng ating talata, from the end of the earth will I cry unto me. So, yun po ang ilang idea po na gusto ko pong ibigay sa bawat isa sa atin. Ang ating pong pag-aaral na ito ay magpapaalala kasi gusto ko nga po yung mga words na ginamit. Kumbaga, yung pong verse 2 pa lamang, po pwede nating i-consider po na yan po ay patungkol sa kanyang problema, patungkol sa kanya pong pressure, at patungkol sa kanya pong prayer. Okay? Ang ating pong verse, particularly verse number 2, is about his problem, it is about his pressures, and about his prayer. Pansinin niyo pong muli, ang sabi ng verse number 2, From the earth, from the end of the earth will I cry unto thee. Okay? Ang sabi, when my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. So naririto po ang masasabi nating problema po, yung pong matinding pressure at ganun din ang kanyang matinding prayer. So dito tayo iikot at magbibigay pansin at gusto ko pong i-share sa inyo ang mensahe na pinamagatan ko pong when you are down. When you are down. When you are in trouble. When you are overwhelmed. So ito po ang ating pong pinaka-konsepto. Ang idea po o ang ibig sabihin po ng salitang overwhelmed, mga kapatid, ito po ay nagbibigay ng idea, being faint, covered with heaviness, discouraged, sa madaling salita, exhausted, emotionally and spiritually. Yan po yung kanyang kalagayan. Kaya po sa ilang mga talata sa Biblia, katulad nung sinabi niya sa Psalm chapter 42, verse number 5, Why art thou cast down, O my soul? Diba?
So siya po ay nakaramdam din po ng takot, nakaramdam din po ng tinatawag nating pangamba. So, yun po mga kapatid, yung idea po na talagang from the end of the earth will I cry unto thee, ito po ay sa konsepto na siya po ay lumayo at talagang problemado po siya mga kapatid. Nung sinabi pong siya'y overwhelmed, ang ibig sabihin, siya po'y pagod na, nangihina na talagang bigat na bigat mga kapatid, discouraged at talagang exhausted sa usapang pangdamdamin at pang-spiritual. So, I actually emphasize this because my intention is that if we are in that situation right now, I want this message to be an encouragement to you. Yes, that is my intention. I want to encourage everyone because I believe, like David, dumadaan tayo sa mga kalagayang yan. Pero gusto ko po yung sinabi niya doon po sa huling bahagi. Nung sinabi niya, when my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Of course, pag pinag-usapan po natin yung idea na lead me to the rock speaks of God Himself. Diba? Ibig sabihin, ang Panginoon mismo yon. Sapagkat sa Panginoon, nandoon po ang tinatawag nating stability na anuman ang mangyari, hindi ka basta mayayanig kung ikaw ay talagang mga hawakan. To the rock that is higher than you. To the rock that is higher than me. To the rock that is higher than all of us. So, stability po yan. Mga kapatid, I can say, it speaks of stability, masasabi po nating strength, di ba? Safety, security. Yung idea po nung sinabing, thou art my shelter, di ba? Sabi po doon sa verse number 3, for thou hast been a shelter for me and a strong tower from the enemy. So, nung sinabi po niya, lead me to the rock that is higher than I, ito po ay pumapatungkol sa kanyang sarili. At ito'y may kinalaman sa tinatawag nating stability, yung pagka naguguluhan ka na, ang kailangan maging stable ka eh. Tama po? Yung safety. Alam nating may mga dangers, pero maganda po na talagang panghawakan natin na dahil sa ating pong kinikilala, meron tayong tinatawag na kaligtasan. Meron pong kalakasan sa panahon ng kahinaan. At meron pong seguridad kahit may bagyo pa tayo sa buhay. So mga kapatid, mga minamahal, again, umaasa po ako na mapapalakas po tayo ng ating mensahe ngayon. David realized that he could not lift himself up. May mga pagkakataong ganon. May mga sitwasyon po tayong ganon. Na talagang nakita niya na kailangan niya ang Diyos na maglilid sa kanya. Yung Diyos na kung saan mas mapangahawakan po niya. Mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay, ito man po'y problema, ito man po'y pressure, sasabihin ko po sa inyo na ang po pwede nating panghawakan ay walang iba kundi ang Panginoon. Siya po ay nakikinig sa bawat nabibigatan. Kumbaga, talagang welcome sa Panginoon na kung tayo po ay nasa matinding discouragement, just kneel down, pray, and talk to God. Ito po'y mensahe na magpapaalala sa atin na sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, ang Diyos ang atin pong po pwedeng maging refuge. Magandang makita at ma-realize po natin na kung na-overwhelm tayo sa sitwasyon natin because of the problems, because of pressures, mga kapatid, magandang ma-realize natin na nung sinabi po niya, lead me to the rock that is higher than I, because God is higher than all our fears, God is higher than all our failures, and sad and bad feelings. Yan po ang dapat maintindihan. So, when you are down, ano ang dapat nating gawin? Diba? May mga ganun tayong katayuan eh. Yung bigat na yung puso natin, diba? Yung, kumbaga mga kapatid,
ang pinaka-temptation na is for us to give up. Diba? For us to go away, for us to give up. Yung hindi ka na matuto, ano ba ang dapat kong gawin? Confused ka na, ano ba ang dapat mong gawin? Hanggang sa naduduwag na po tayo, natatakot na po tayo. Mga minamahal, maganda po na ating makita sa idea po ng ating mensahe na niliwanag ko po sa inyo. Problem is real. Ang problema po ay tunay. Hindi kathang-isip yan. Ang katunayan po niyan, I believe, presently, meron ka niyan. Amen? All of us, presently, we are encountering or facing problems sa buhay po natin. Ngayon, ginamit ko po yung salitang problem, nasabi ko nga, lahat naman ng tao may problema eh. Kaya nga, ang lagi nating biro, malaki ang problema ng taong walang problema. Sapagkat hindi po normal yon. Ang normal po, may problema talaga ang bawat tao. Sa kalagayan po ni David, as what I have said, na talagang puposible dahil kahit ang mga nag-aral, tinataya na ang panulat na ito ay sa katayuan na si David po ay problemado, siya po ay nasa difficult situation ng kanyang buhay na nagdala sa kanya sa kapasyahan na siya po'y lumayo, mga minamahal. Kaya nga napil niya yung tinatawag nating loneliness. Napil po niya, mga kapatid, yung pong feeling of rejection. Ewan ko ako personally gusto kong sabihin sa inyo na minsan kapag ka po may na-experience tayo, meron po tayong problema. Minsan parang natutulala ka na lang eh. Di ba? Para bang nabablanko ka. Yung hindi mo alam, ano ba dapat kong gawin? Ano ba ang dapat kong maging hakbang? Ano ba ang dapat kong maging desisyon? Sinasabi ko po ito sa akin mismo. Personally, I can say, because sometimes ang thinking ng mga tao, the reason kung bakit nakapagpapatuloy ako, dahil nakikita niyo po ako lagi, tuloy-tuloy lang sa ministry, pero normal din po ako. May mga problem din po ako, mga kapatid, na kung saan talagang nagbibigay ng tinatawag na isipin sa akin. So, ang problema po, bahagi yan. Pero yung pagkayan po ay talagang masasabi nating mas tumitindi pa, pressure na po yan. Diba? Pag hindi po natin na-handle properly, hindi lang yung problema eh. Kasi in handling, ang unang magandang ma-handle po natin, sarili po natin. We need to first learn how to handle ourselves. At saka palang papasok yung mga struggles. Diba? Hindi kailanman ma-handle mo ang problema ng maayos kapag ka hindi mo natutunang i-handle ang sarili mo muna. So you better compose yourself first. Again, ang problema, lahat ng tao meron yan. Mga pastor, lahat ng pastor meron yan. Mga manggagawa, lahat ng manggagawa meron yan. Mayayaman, lahat ng mayaman meron. Lahat ng uri ng tao may problema, mga kapatid. Pero ang pinag-uusapan po natin, lalo na po sa ating tekstong binasa, ito pong problema ni David ay hindi po magaan. Diba? May kinalaman po ito sa kanyang anak. May kinalaman po ito sa kanyang masasabi nating relasyon sa kanya pong anak. Sapagkat alam naman natin ang story na si Absalom, siya po'y nagrebelde to the point na nang impluwensya po ng iba, mga kapatid, at masasabi nating hindi po biro na ninasa po niya na talagang maagaw po niya ang trono. Rebellion. Maybe sa buhay natin, sabi ko nga sa conference, di ba, yung pong realidad na yung mga pastor titingnan po natin, masaya na magkakasama sa conference, na sa totoo lang, may mga pinagdadaanan. Di ba? Not necessarily sa pastor, sa lahat sa atin. Sometimes, people are thinking that we are okay because nakikipagtawanan po tayo, di ba? Nakikipag-fellowship tayo, in fact, nakikipagbiruan po tayo, but deep within our heart, wounded po tayo, and then may sadness po, mga kapatid. And you know what? Sa naging kalagayan ni David, hindi lang natin makikita dito ang usapin na talagang problema.
Sabi nga po sa Psalms, di po ba, sa verse 30, sa verse 19 ng chapter 34, Psalm 34:19, many are the afflictions of the righteous. So imagine po, sabi po ng psalmist, many are the afflictions of the righteous. Kaya huwag niyo pong iisipin pagka nagsiserve kayo sa Panginoon, huwag niyo iisipin na pagka kayo po'y Christian, huwag niyo pong iisipin na kapag tayo po ay talagang maayos sa Panginoon, ang ibig sabihin na nun, wala na po tayong mga sakit at mga titiisin. Malinaw po ang sabi ng Panginoon mismo, John 16:33, remember, dito sa mundong ito, marami tayong tribulation. Okay? In the world, ye shall have tribulation. So, ang problema po ay bahagi ng buhay. Pero pag hindi na-handle ang problema at ikaw ay nagpadala sa problema, naku, ito po ay nagiging pressure. Diba? So, kaya sabi ko sa inyo kanina, inuna ko na po, this is about the problem of David, the pressures of David. Yung salitang, my heart is overwhelmed. Diba? Ibig sabihin, matinding kabigatan na po yan. So kaya posible as you listen to this message, you are in that situation na hindi lang problema or masasabi po natin hindi mo na-handle properly ang problema at heto ka ngayon, napakabigat, ito'y pressure na sa iyo. Diba? Pressure na para sa iyo. Mga kapatid, mga minamahal, importante po na ngayong sandaling ito, pag-isipan nating mabuti. Diba? When the psalmist said, my heart is overwhelmed, as what I have shared, mga kapatid, sinasabi niya na ako'y pagod na hinang-hina na ako, nabibigatan ako, discouraged ako, exhausted na ako, drained ako. Maaaring ganun po ang presenting sitwasyon natin. Na ang tingin ng iba, okay lang, pero ikaw, yun yung pinakamahirap na kalagayan. Yung confused ka, and then naduduwag ka na, and then because of that, ang talagang gusto mo nang gawin is to quit, to give up, mga kapatid. But please, let me remind you that quitting or giving up is not the solution to every problem. May problema ka, magkukwit ka, may problema ka, diba, lalayo ka, hindi yun ang solusyon. Mga kapatid, dito papasok ngayon ang pinakasentro natin. Ano po yun? The prayer of David. The prayer of David. So nakita natin the problem of David, the pressures of David. Pag sinabi natin pressure, hindi lang to basta problema, kundi talagang mabigat na problema. Pag sinabi natin pressure, yun talagang sobrang nakakaapekto na sa atin. Pag sinabi natin pressure, ito yung nagpapahina sa atin na talagang inuubos ang lakas natin. Kumbaga, nagiging rason kung bakit na-drain tayo, na-exhaust tayo, mga kapatid. Yun yung idea ng pressure. Yung bang ang pakiramdam mo, parang di mo alam kung anong dapat mong gawin. Yung pakiramdam mo, parang helpless. Parang wala nang solusyon. Alam naman po natin sa usaping Kristiyano, hindi po pwedeng ang problema walang solusyon. Kaya po para hindi maging pressure doon sa estado o sa stage na problema pa lang, gawin mo na ang dapat mong gawin. And I believe ito pong isiniyir ng ating pong talata ay magandang paalala sa bawat isa sapagkat ang sabi niya, when my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Ito po ang dapat maging prayer natin. Kung tayo po'y bigat na bigat, kung tayo po'y hirap na hirap, kung tayo po'y gulong-gulo, kapag tayo po ay parang bibitaw at bibigay na, maalala po natin that the solution is not quitting, the solution is not to give up, the solution is not, sabihin natin mag-blame tayo ng iba. The right thing to do and the best solution is to kneel down and acknowledge that in all situations in life, meron pong rock that is higher than I. Amen? Mga kapatid, nilinaw ko sa inyo that the rock speaks of God Himself. Nang talagang pinag-uusapang rock dito, Panginoon. Di ba? Nilinaw ko na ang stability, yung pong security, safety, strength, yan po ang ating pong pwedeng panghawakan sa ating pong kinikilala na talagang Panginoon.
Ang sabi nga po ng verse number 3, mga kapatid, verse number 3, "For thou hast been a shelter for me." Tingnan niyo po, ang idea po ng statement ng psalmist, "For thou hast been a shelter for me, a strong tower from the enemy." Diba? So, ibig sabihin, kahit ikaw at ako, kung magpapakatotoo tayo, how many times na nagka-problema tayo? And how many times na nakapil tayo ng pressure? Pero sa lahat ng naging sitwasyon natin, sa mga nakaraang problema at naging sitwasyon natin, sino po naging shelter natin? "For thou hast been a shelter for me, and a strong tower from the enemy." Ang ibig sabihin, gaano man katindi ang problema, gaano man kabigat yan, meron pong shelter na kung saan in our, di ba, experiences, sa mga naranasan natin, God has been a shelter for us. So, gusto ko po yung idea na yon. Diba? "Lead me to the rock that is higher than I. For thou hast been a shelter for me, and a strong tower from the enemy." May mga pagkakataon po, kaya dito pumapasok talaga, issue talaga ng buhay Kristiyano, faith. Hindi talaga sight. Samantalang nakatingin ka sa laki ni Goliath, takot ang babalot sa pagkatao mo. Samantalang ikaw ay nakatingin sa problema mo at sa pressure sa buhay mo, takot ang mananaig sa iyo. So kaya importante po na meron tayong shelter. Importante po na meron tayong strong tower. Meron tayong refuge, mga kapatid. So, shelter is very important. Strong tower is very important. Yung idea po, kanlungan. At yung strong tower naman, ang idea po, tanggulan. Depends. So, ang ating matibay na depensa ay ang Panginoon. Ang ating tiyak na kanlungan ay ang Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, I know that all of us, we have problems and sometimes we are experiencing being pressured nung ating pong mga problema. So kaya ano po ang tama? Ano po ang dapat? Diba? Prayer ang kinakailangan. Para nang sa ganun mga kapatid, sa panalangin natin, di ba, doon natin ma-feel yung tinatawag nating presence of God. Doon natin ma-feel yung power of God, mga kapatid. Yes. Kung may problema ka, nandyan ang Panginoon na talagang magpapadama sa iyo ng kanyang presensya, ng kanyang kapayapaan at ng kanyang kapangyarihan. Yes, it is very important for me and for all of us to always feel the presence of God, and I want all of you to know that we need to do this by faith. Kasi siya po ang nagsabi, "I will never leave thee nor forsake thee." So we better be confident of the presence of God in our lives. Alam nyo, kaya tayo nadadala ng problema? Kasi ang pakiramdam natin, iniwanan tayo eh. Ang pakiramdam natin, nag-iisa tayo. Kristiyano, lagi nyo pong tatandaan, never na mag-iisa ang totoong Kristiyano because we have that promise na sinabi ng Panginoon, "I will never leave you nor forsake you." So kaya sa prayer, mga kapatid, doon papasok eh. Yung madama mo yung presence of God. Yung madama mo yung peace of God. Yung madama mo yung power of God. Amen? Yes. Kasi yun lang naman eh. Diba? Tingnan nyo po, simple illustration. Kapag meron tayong pinagdadaanan, ano po talaga ang napakaganda? May dalawang concept kasi. Yung idea, ayaw mo nang may makakausap. Well, sa usapang tao, naiintindihan ko that sometimes, kailangan mo talagang mag-withdraw sa tao, pero hindi pwedeng wala kang makakausap. Lalayo ka sa tao para kausapin mo ang Panginoon. Amen? To talk to God, to have time with God, mga kapatid.
Yun po yung ating punto. Pero yung sasabihin nyo po na i-isolate mo yung sarili mo na pati sa Panginoon, hindi ka makikipag-communicate, magkukwit ka, hindi ka muna a-attend, di ba? So, magpapakalayo-layo ka, gusto mong makapagsarili. Mga kapatid, mahirap po na tayo ay mag-iisa na kahit ang Panginoon hindi natin bibigyang pansin sa ating buhay. So, importante po na kung ako at ikaw ay may problema at pressure, di ba? Because according sa psalmist, na-experience niya, my heart is overwhelmed, then ang kanya naging prayer, lead me to the rock that is higher than I. For thou hast been a shelter. It is good to be reminded, brethren, na sa mga pinagdaanan mong problema, sino ba nag-rescue sa iyo? Sino ba naging kanlungan mo? Sino ba naging kalakasan mo? Kaya nga, ini-outline natin the prayer of David, the pressures of David, and the prayer of David. Diba? May problema, may pressure, pero mga kapatid, nakakatuwa na siya po ay talagang pumilala, tumawag sa Panginoon at ang prayer niya, lead me to the rock that is higher than I, at wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ang ibig sabihin ni David, talagang sa Diyos pa din, sapagkat ang Diyos ang tinutukoy na rock, na siyang shelter and strong tower, di ba? Nandun yung stability, strength, security, and safety. Yun po yung basically the idea na yung pong rock na tinutukoy niya. Yan ang ating stability, safety, di ba? Sabihin natin strength and security. So, yun yung pino-point out natin ngayon. Ang pino-point out natin ngayon, pagka ako ay problemado, kapag ako ay pressured, ang gusto kong tukuyin, yung idea, when my heart is overwhelmed, ito yung dapat prayer natin, lead me to the rock that is higher than I, at ito po ang magdadala sa atin para mapil natin na hindi totoong hindi tayo nag-iisa, sapagkat dahil sa Panginoon, mga kapatid, sa presensya niya, kapag ikaw ay talagang sa Diyos ng hawakan, mapipil mo His presence, mapipil mo His peace, mapipil mo His power. Mararamdaman mo yung kanyang presensya, yung kanyang kapayapaan, at yung kanyang kapangyarihan. And that is exactly what we need sa mga problema po natin sa buhay. Kaya mga Kristiyano, mga kapatid, nawa, mabigyang pansin po natin ito. Prayer po ito ni David. Hear my cry, O God, attend unto my prayer. Ang sabi niya, from the end of the earth will I cry unto thee. Prayer po yan. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I, for thou hast been a shelter for me and a strong tower from the enemy. This morning, I hope and I pray that the Lord again gives comfort sa bawat isa po sa atin. Mula po dito sa ating tinalakay. Isang napakahalagang devotional message for all of us to realize that God is our stability, God is our safety, God is our strength, and God is our security. He is our shelter, He is our strong tower. Kaya mga kapatid, maganda na sa buhay natin, ma-feel natin His presence, His peace, and His power. Samantalang nakatingin ka sa bigat ng problema, hanggat ang attention mo nasa problema, maniwala ka, mako-confuse ka, mag-iisip ka, kakayanin ko ba to? Sa totoo lang, dapat definite sa atin. Di naman natin talaga kaya. Pero with God, kaya natin. Kasama natin ang Panginoon. Yung hindi natin kaya, kaya ng Panginoon. So, alisin mo na ang confusion. Establish in your mind that all of the situations in life, all trials and testings na ma-encounter mo, God is more than able to help you out of that problem. Tiwala lang. Tiwala lang sa Panginoon. And don't forget, sa mga panahon na nakaraan po natin, God, diba, have proven Himself sa atin pong lahat. So, when you are down, ano ang dapat? Diba? Lapit sa Panginoon.
Come to God, call on God, mga kapatid, and cry to God. Siya ang pwede natin panghawakan. Siya ang shelter at strong tower natin. Pagka tayo po'y na-overwhelm, ang maging prayer natin, lead me to the rock that is higher than I. Remember God. Remember that He is the rock. Diba? Higher than our fears, our failures, and sad and bad feelings. I hope na pinagpala po tayo muli ng ating pong mensahe ngayong umagang ito. And I praise the Lord, pagod ang katawan, pero ang Espiritu po ay talagang very eager na makapagbahagi po sa inyo ng salita ng Panginoon. So this time, tayo po'y manalangin muna. Salamat po, Diyos, sa mensahe na amin po napakinggan. Salamat po sa paalalang ito na dapat naming bigyang pansin, dakilang Diyos. And this morning, Lord, kung sino man po sa amin ang nasa trouble, sino man sa amin ang may mga testings and trials, or maybe may mga temptations, Lord, may you help us na talagang panghawakan ka namin lagi sa aming buhay. Thank you, Heavenly Father, because this is a very helpful reminder sa lahat po sa amin, sa anumang sitwasyon na aming pundaanan. Thank you, thank you. Kung meron po kaming kasama ngayon na may problema or maaring pressure na po ang kanyang nararamdaman sa bigat ng kanyang problema, Lord, may you remind that person o sino man po sa amin na talagang merong kaming po pwedeng panghawakan. May you lead us to the rock. Panginoon, salamat. Salamat po. Umaasa po ako na ang mga nakinig ay hindi lamang po natuto at nakakuha ng mensahe o outline, kundi nakausap talaga ng iyo pong salita at na-i-deal sa amin pong spiritual needs. Thank you so much for always blessing this ministry. May you continue to bless the Believer's Breakfast with BFDB. Lord, thank you. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin. Again, inilalapit po namin si Teacher Tessie. Palakasin mo siya. Makarecover po siya completely, Panginoon. Alam ko po na may kinalaman ang init ng panahon ngayon, pero alam kong ang biyaya mo po, ang lakas mo po, ang kapangyarihan mo po, ang pwede namin panghawakan. At sa mga magsa-celebrate po ng anniversary, church anniversary, nawa maging matagumpay po ang lahat ng ito para sa iyong kapurihan. At ang iyong lingkod, Panginoon, may you continue to strengthen me, to help me, protect me, lalo na po sa magiging biyahe pa po namin. Thank you so much na kami po'y nakapag-serve sa iyo, Panginoon. It is always our joy to serve you. At ang buhay namin ay magamit mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.